number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga sangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapil po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, tatlo pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so we the don't have Separate. a separate House rules. Okay. Congresswoman And De Leon. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that would be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico, doon sa Senado, that was not in executive session, that was in open and public proceedings. I do not get it, I do not understand kung bakit all of a sudden,
you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit po kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, I perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Meeting suspended. Mr. Chair, may isang tanong lang. Okay, so ngayon, para sa akin talaga hindi na ako naniniwala sa mga Diskaya eh. Kasi parang ngayon may mga ibang lalaglag sila. The fact na sinabi nila last Senate hearing na wala daw senador na included, ngayon may hesitation na. How can you believe that, mga lords? Tama talaga si Mayor Vico Soto sa kanila. Kung kaya nilang magsinungaling sa isang forum, kaya na rin nilang magsinungaling dito. It's like they are really playing a dangerous game here of tag, di ba? O sino yung susunod nating idadamay dito? To think na tong si Curly Diskaya, ang background nito, if I remember it correctly, is dating sacristan to, di ba? Doon sa interview niya kay Julius Babao. Pero look at how he manipulates the issue right now, di ba? Ay nako, buti na lang ang galing ni De Lima magtanong eh kasi ang pino-point out niya doon. Ikaw, kung sino-sino yung pinangalanan mo sa House of Representatives sa Senate na ang damay yung mga tao. Ngayon, na ikaw yung na lalagay sa alanganin parang ayaw mo na bigla, 'di ba? I-forward natin ng konti. Yan na. Wala nang babanggitin. Yes po. Mr. Diskaya, Wala na po akong babanggitin. Ayun lang. See? Pwede na po ituloy. Wala nang babanggitin. Pero kasasabi niya lang kanina na meron pa, na humingi siya ng executive session. Tama si Vico Soto sa kanya. Sinungaling talaga tong tao na to. Kahapon may reservation pa ako eh. Bakit? Kasi hindi ko pa naririnig yung buong statement eh. And to be honest, hindi ko alam yung mga information na meron siya. Pero sa ngayon parang wasak na eh. Di ba? Hindi ko po ina-exercise yung invoke of rights kasi wala na po akong Invoke of rice? Rice? Only rice? Tuloy. Sinabi niyo po kanina. Hindi po. Hindi ko lang po naintindihan masyado. Kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. Paano niyo po explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila
Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong Etong mga dagdag? to. Oo. Ang mga ito ay sina. Oo. Kumbaga categorical na yung mga taong nanghingi sa kanya. Ilan sa mga sa kanila, ibig sabihin open pa yon na dagdagan. Ang galing ni De Lima. Congratulations. Buti na lang nanalo siya. Or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Yung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina. And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano niyo po mapapaliwanag yun? Yari siya kay De Lima. Ang galing ni De Lima. Ilan sa kanila ay klaro. Ilan lang. For example, ilan, few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito nung akin pong itong sinulat. Wala pong nag-draft. No. Hindi ako naniniwala dyan. May mga abogado yan. Imposibleng hindi ka pupunta sa Senate hearing nang wala kang abogado. That is a effing lie, mga lords. Promise. Tuloy. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko. Kung Meron. okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Oo, may notarized. Ibig sabihin may abogadong nagbasa. Ikaw naman, no? Curly naman. Napakasinungaling mo, Brad. Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. O, so bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? Typo. So Sabihin mo Sabado na. nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Prinisent ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po? Si attorney Supido po. Attorney Supido. At ito ang prinisenta nyo sa Senado. At Yes, po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na po. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po, Walang yasinisi pa yung pagkabisaya niya. Taga-Pasig ka. Hindi ka na... Kung nagka-drop ang mga Bisaya, hindi ka isasama. Diyos mio. Dapat ano ba magandang ano dyan? Grammatical error. Ganun lang. Curly naman. Pinapatunayan mong tama si Sara Duterte, si Mayor Vico. po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo. Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Wala Member of the na. House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor, I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Yan, no? Humihingi na naman ng yari. Mas kapani-paniwala ngayon si Bryce. Habang sila po ay nagkukonsulta Si Bryce, rin no? ng Nag-ano lang o clarify, nag-ML lang. Kay General Alcantara. Okay, please proceed. General Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi? Teka lang. Hindi ko kanina, sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva. May sinabi ka ba gano'n kanina?
Po, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi Kaya nga, nila. wala ka nang dinideliver kay Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yung sa dalawa. Yes po, Your Honor. So, tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo. Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero anong connection yun ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga Estrada. Wala po, Your Honor. Maliban po, no, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Ayan. So, teka lang, skip natin kay De Lima ulit. Sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala akong naniniwala siya kasi 2026 pa lang sila eh. Tama, correct. ang yabang nyo nga ho, when as far back as the Aquino administration, andun kayo, Oo, correct. subcontractors po. Ibig sabihin, Dati pa hindi mo kayo. maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala akong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. Correct, correct. Dati pa sila eh. Dapat buong administration na kasali sila, dapat isama. Bakit 2022 lang? Kasi nga, pinipin down nila ng Senate yung Congress, di ba? Sinisira nila yung Kongreso. Although ang masasabi, and they were using Diskaya for it, di ba? Ang akin lang, kung gusto nila ng fair investigation, magkaroon sila ng third party. Yun ang mag-imbestiga. Meaning to say, walang sasantuhin. Whether it's Congress, Senate, Duterte administration, BBM administration, doesn't matter. Dapat ganun to eh. Kaso wala eh. Tuloy natin. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig ko sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Roman Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating galuhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat mong pangalanan dito na hindi mo pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar mo ng Filipino. Naiintindihan mo namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya linked firms? Post natin dyan. Dito magkakaalaman talaga kung magsasabi siya ng totoo or hindi. Your Honor, wala na po. Ay. No further. Woman De Lima, please proceed. Yan na. Yan. Let's go, De Lima. Ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin. Meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senate? Yan. Good question yan. Bakit? Sinabi ko last, kung napanood niyo yung previous ko na sinabi ko sa inyo, may nag-assist dyan. Imposibleng wala. Posible talaga. Like, napaka-specific ng mga pinagbintangan niya eh. Di ba? And napaka-specific nung parang finale niya kung sino yung nasa dulo. Di ba? I mean, si Saldico, I would think na may sense kung bakit siya yung ilalagay doon kasi house appropriation siya. Kay Romualdez, medyo since siya yung head ng house or siya yung house speaker doon. Pero again, you need to substantiate the claims eh bago mo i-name drop. Bago mo i-name drop, kailangan muna ng malakas na basihan. O, tuloy natin.
Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa committee. Oh, yes po, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po Sa talaga, Blue Your Ribbon- Honor, sa Blue wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ko natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps you can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi niyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now Yun, na yung huli. pagpa-question ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importante sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakapan po ako kanina sa mga tanong po Yun, ninyo. no? Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung ano po, yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Yung Honor, Estrada. natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sila. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung ano po, yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun.
Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, partikular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, Mr. therefore Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Okay. So, tingnan natin kung ano yung ano. Grabe yung cross ni De Lima doon. Sinungaling kasi talaga yung si ano eh, si Alcantara, etong si Nagre-request ng executive session. Okay, teka, wag yan. Hanapin natin. Nagsalita pa ba si De Lima? Anyway, mamaya na lang uli yung part 2 nito. Pero gusto na nilang i-contempt si Diskaya. Ako, in my opinion, kahit na ikulong mo yan dyan, sinungaling pa rin yan eh. Wala rin may iba. Anyway, mamaya na lang uli. Gaya mga lad.